Nehemiah Kapitulo 3, versikulo 6 hanggang 13. Sundan niyo po ako abang binabasa ko. Nandyan na po kayo? So, basahin po natin, starting sa verse 6. Ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joaida na anak ni Pasya at si Mesulam na anak ni Besodeas. Sila rin ang naglagay ng mga posting pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod nito ay ginawa ni na Melatias na taga Gibeon at Jadon na taga Meronot at ng mga taga Gibeon at Mispa hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ang kasunod na bahagi ginawa ni Uziel na platero, anak ni Arhaya. Ang sumunod na bahagi hanggang sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Ang kasunod na bahagi ginawa naman ng anak ni Hur na si Rephaias, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Si Jedaias na anak ni Harumaph ang gumawa ng sunod na bahaging malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Hatus na anak ni Asabneas. Ang bahaging kasunod hanggang sa tore ng mga horno ay ginawa ni Malkias na anak ni Harim at ni Hasog na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod dito ay ginawa ng anak ni Halohesh na si Salum, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya ay tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuan ng libis hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura ay tinayo ni Hanon at ng mga taga Zanoa. Sila rin ang nagayos ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. May 450 metro ang haba ng pader na inayos nila. Manalangin po tayo, Panginoon, sa umagang ito. Dinudulog po namin ang aming pagbulay-bulay, pag-aaral ng iyong salita. Turuan mo po kami, mangusap ka sa pamagitan ng iyong banal na espiritu at baguhin mo po ang dapat na baguhin sa aming buhay nang kami ay mamuhay ng naayon sa iyong kalooban na nagbibigay ng karangalan, kaluwalhatian sa iyo. Salamat po na ikaw po ang mangunguna sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. So we're continuing our study dito po through the books ng Nehemiah, and nandito tayo na sa chapter 3, ang pagtatayo ng walls at mga gates ng Jerusalem. So remember, ng pinaligiran ng mga sundalo ni Nebuchadnezzar, kasama si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylon, ang Jerusalem. Ito po ay nasira mga around 586 BC at lahat po ay talagang ruins. And about 150 years nanatili itong sira hanggang sa dumating ang time ni Nehemiah na si Nehemiah na nakatira sa Persia, narinig niya ang balita patungkol sa kalagayan ng Jerusalem. Siya ay cupbearer ng hari. So ito ay naging burden sa kanya kung ano ang kalagayan ng kanyang hometown, ng kanyang lugar, ng kanyang mga ninuno. And humingi siya ng pahintulot sa kanyang amo, kay King Artaxerxes, ang king ng Persia, na kung pwede siya makapaglakbay, pumunta ng Jerusalem para mamahala sa pag-aayos, pagtatayo muli ng pader at mga pintuan ng Jerusalem. So ito yung mga main focus ng si Nehemiah ay dumating sa Jerusalem, ang pag-aayos ng mga pader at mga pintuan. So nag-request siya, and then ito ay pinahintulutan ng hari, naglakbay siya sa Jerusalem, at siya ay namahala sa pag-aayos ng lahat ng mga sira sa syudad, ang mga walls at mga pintuan. So sa chapter 3, nakita natin ang pag-aayos ng mga gate, ng mga pintuan. At tinignan natin ang unang dalawang pintuan sa chapter 3 na binanggit na kung saan inayos ang tinatawag na ship gate o tupang pintuan, at saka yung fish gate o isda na sa Tagalog, isdang pintuan na kung saan dito pinapasok ang mga isda, dala ng mga mangingisda para ibenta. So ito po yung dalawang tinignan natin at kung ano ang symbolism nito sa New Testament. Sinisimbolo nito, okay? Para malaman natin kung anong correlation nito sa panahon natin, ano ang itinuturo nito sa atin, ano ang pinapakita nito sa atin based sa scripture, sa salita ng Diyos. Ito po ay symbolism na kung saan may cross references na tinignan natin sa bagong tipan about sa ship gate at saka sa fish gate.
So, mahalaga ang pintuan sa panahong ito, sa time na ito, dahil ito po ay nagsisilbing depensa. Kapag walang pintuan, madaling malusog po ng mga kalaban. Dito rin po ginaganap ang mga transaction ng mga kalakalan at dito nagsiset up ng mga tindahan. Dito rin ginagawa ang paghahatol kung mayroong mga nilabag o mga nagawang kasalanan. Dito yung mga elders na dito para mag-execute o magbigay ng judgment, at dito din pinaplano kung anong gagawin nila sa pakikipaglaban. And because ang mga pintuan, ito po ay place of gathering ng mga tao. So ito po ay talagang apektado ang mga tao. Ito ay nakaka-apekto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. And in chapter 3, binigyan tayo ng mga pangalan ng mga pintuan, kung ano mga pangalan nitong mga pintuan, at hindi po ito pinangalan sa panahon na inaayos, kundi pinangalan na ito bago pa inayos sa mga pintuan. At ang bawat pintuan ay na may mga pangalan ay may mga purpose, may mga gamit ang mga pintuan, at mayroong itong, sabi ko po nga kanina po, nagko-correspond ito, or may correlation, may purpose, may correlation sa ating panahon. Sa New Testament, may cross-references kung anong symbolism nito, kung anong itinuturo nito sa ating panahon, kung anong modern parallel nito para sa panahon natin sa bawat isa at as a church bilang iglesia. So last week, we look at the first two gates. Una, ang Sheep Gate. Ito ay nasa northeast corner ng city, at ito yung pintuan na kung saan dito pinapasok, kung naalala nyo, ang mga inihahandog ng mga tupa. Sa pamagitan dito, dumadaan dito sa pintuang ito. And counterclockwise, ibig sabihin counterclockwise, baliktad yung pag-ikot. Kung ang clock ay, ano ba yung pag-ikot ng clock? Right? Tama ba? O left? Right. So counterclockwise sa left ang pag-aayos. So mula sa Sheep Gate, counterclockwise sa left, papuntang Fish Gate. At ngayong umaga, dalawang gate, pintuan ang titingnan natin. Ang una ay ang Old Gate, at ang pangalawa is the Valley Gate. So ito yung titingnan natin. So let's look at, so bago ito, nalaman natin Sheep Gate. Ito yung symbolism about sa, di ba, the Lamb of God, patungkol kay Jesus. Si Jesus ang the only way, the truth and the life. Walang makakapunta sa Ama liban at sa pamagitan lamang ni through Jesus Christ. Okay? So and ang Fish Gate, it's about na kailangan natin ihagis ang lambat, ang gospel, ang mabuting balita, nang sa gayon ang mga tao ay makarinig at naway tumanggap at maligtas, makatanggap ng buhay na walang hanggan. So ngayon, tingnan natin muna ang Old Gate sa verse 6 to 8. Balikan po natin dito sa versikulong ito ang ating titingnan na pintuan. Verse 6, ang muling nag-aayos ng pintuang luma. So sa Tagalog ang sabi, pintuang luma ay sina Joaida na anak ni Pasya at si Mesulam na anak ni Besodias. So dyan po tayo. So nakita nyo naman kung saan ito kinuha itong ating point ngayon, umaga, ang isa pang pintuan, ang Old Gate o lumang pintuan. So, yung purpose ng Old Gate sa panahon ni Nehemiah ay kung saan dito po nagmi-meeting ang mga elders, yung mga older at saka mga matatalinong mga tao sa Jerusalem, at dito po sila nagbabahagian ng kanilang karunungan, wisdom, at leadership, as well as about sa relasyon nila sa Panginoon. Dito sa lumang pintuan o Old Gate, dito sila nagsishare ng wisdom at inaayos nila kung ano ang mga problema, yung mga difficult na mga situation. Nagbibigay ng wisdom ang bawat isa. So, ano po yung parallel nito sa panahon natin? Ano po yung correlation nito? Ano po yung symbolism nito o itinuturo sa ating panahon sa pinto about sa Old Gate? It means yung old way ng katotohanan. Dito nga siguro sa kinuha yung sa Jeremiah 6:16, yung pangalan na dating daan. Pero ang problema lang is, it's not based sa truth. It's based on just one leader. So they only depend sa isang leader, at they couldn't open their Bible. They just depend po sa isang tao. Okay? So that's dangerous. So old truth na masasaligan, na dito ka nagdedepende dito, ito po ay
mahalaga. May kasabihan po kasi may mga tao na yon. May bagong revelasyon ng Panginoon sa akin, dapat niyong malaman. Alam niyo po, kapag ito ay totoo, hindi po ito bago. At kung bago ito, hindi po ito totoo. Dahil, ano pong ibig sabihin? Dahil lahat ng revelation, salita ng Diyos ay isinulat na. Nandito po sa Biblia. At ang kailangan natin na lang balikan po natin, basahin natin ang Biblia. Now, basahin ko po sa Jeremiah 6:16. Jeremiah 6 verse 16. Jeremiah chapter 6 verse 16. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panukalang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. So, yung sinasabi dito ni Jeremiah, mayroong crossroads, mayroong left, mayroong right. So, nandoon ka sa gitna. Nagtatanong ka, nag-iisip ka, saan ba ako dadaan? Sa kaliwa ba o sa kanan? Hindi mo alam kung saan ka tutungo, saan ka dadaan. So, kailangan, sinasabi ni Jeremiah, kailangan natin humingi ng karunungan sa Diyos. Kailangan natin hanapin, isik ang wisdom mula sa Diyos, ang katotohanan na mula sa Diyos. At sinasabi ni, again, Jeremiah, na dito ka sa crossroads, and tingnan mo, humingi ka ng, magtanong ka kung saan ba yung dating daan. So, dating daan. So, hindi ko alam, siguro dito kinuha yung kanilang pangalan ng simbahan, pero kulto po yun, hindi po yun, hindi po sila nagtuturo ng truth about kay Jesus Christ. Okay? So, it's like sa iglesia, I think they have the same view. Merong Almighty God at saka my Lord, si Jesus Lord lang. So, mas makapangyarihan ng Almighty God at saka si Jesus, ikalawang ranggo lang siya, hindi mababa siya. They are not equal. Okay? So, big doctrine po yon. Malaking doktrina kasi pag mali ang pananaw mo, mali ang view mo kay Jesus Christ, mali ang lahat ng bagay, pananaw mo, lahat ng bagay messed up po kapag mali ang view mo kay Jesus Christ. Kaya nga po Trinity, they are co-equal. Sila po ay pantay-pantay. So, but again, go back dito, sinasabi ni Jeremiah, nandiyan ka sa crossroads, and you have to ask kung nasan ba yung dating daan. Yung dating daan, ibig sabihin yung dinadaanan, yung usual na dinadaanan. So, and then walk in that good way. And then makikita mo ang kapahingahan sa iyong kaluluwa dahil natagpuan mo kung alin ang tama, alin ang katotohanan. So, truth is it is important for us nga kinahanglan nga masabtan naton. So, sa ating kultura, sa ating panahon, walang talagang clear kung saan talaga, ano talaga yung tama. Karamihan ngayon, obserbahan natin kung alin ang tama at kung ano ang mali. Kasi, if you will stand based sa sinasabi sa Biblia, maraming atake sa iyo. May mga magpaparatang sa iyo, may mga magko-condemn sa iyo, may mga mag-a-against sa iyo. Because they will say, alam mo, sa iyo yan, sa pananaw mo yan, sa iyong katotohanan yan. Pero iba naman yung kung ano ang pananaw ko sa aking buhay, kung ano ang totoo, kung ano ang tama. Diba? Hindi po ba ganon, mga tao ngayon? Sige, may karapatan ka naman, may express nimo ang iyong pananaw, pero sa aking pananaw, ito yung tama. So, hindi po yung basihan, yung standard ng truth, ang salita ng Diyos. So, nakabase na sa kanya-kanya kung ano ang tama para sa iyo at kung ano ang tama para sa akin. So, hindi na ma-identify kung anong tama at mali kasi walang standard. Walang standard kung ano ang tama at kung mali. Pero kung ang ating standard ay ang salita ng Diyos, then malalaman talaga natin kung ano ang mali, kung ano ang tama, ang katotohanan. Naiintindihan niyo po. So, ito po dapat ang maging standard natin. So, kung ano ang sinasabi nila, kung ano ang tama sa iyo, kung ano ang mali sa iyo, sa iyo yan. Kung ano sa iyo, kung ano ang pananaw mo, ikaw ang mag-decide. Maaari ka gawin mo kung anong gusto mo sa iyong sarili, sa iyong buhay. Buhay mo yan. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang tama at mali. Di ba naririnig niyo yun? Ikaw ang nakakaalam kung ano ang tama at mali. So, many people have abandoned the standard po ng absolute na katotohanan. Ito po yung absolute na moral truth sa ating panahon. And
as a church po, kailangan po natin mag-stand sa truth. Mag-stand kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. As a church, kailangan may paninindigan ka at pinapahayag po natin, patuloy natin pinapahayag ang truth na mula sa salita ng Diyos sa kultura natin na may mga kanya-kanyang mga pananaw at sarili nila ang tinitindigan nila kung ano ang tama at mali. So, hindi po dapat natin baguhin. For example po ngayon, sa pagsusulong po ng divorce. Ngayon, di po ba sinusulong ng divorce? And I think last year or last 2 years, sinusulong ang marriage ng same-sex marriage, di ba? Same-sex marriage. Maraming mga Kristiyano, wala lang yan, parang ignore lang ba? They just ignore. But kung meron kang talagang burden na patungkol sa salita ng Diyos, sa truth, you will stand kung ano ang nakakalugod sa Panginoon, kung ano ang truth. Amen? So hindi ka papatangay sa agos. Kasi again, itong sanlibutan nito, yung sistema ng sanlibutan nito ay parang false. Pabagsak. Pero as a Christian, napakahirap talaga kasi tayo'y pataas. Amen? Pataas. Yung natin is gawin ang kalooban ng Diyos, mag-stand sa truth. And so, we shouldn't change. Bakit? Dahil lang ito yung popular. Dahil ito lang yung sinasabi, dahil ito yung sinasabi ng karamihan, dahil ito yung sinabi ng yung idol na artista. We should keep up with truth. And hindi dapat tayo na madala ng impluwensya ng sanlibutan. We must continue na mamuhay, tumindig at ibahagi sa iba ang katotohanan na matatagpuan natin sa dating daan. Hindi po sa reliyon, sa dating daan. I mean, sa dating isinulat na mula sa salita ng Diyos. So, don't misinterpret. Hindi po dating daan na reliyon. It's about sa Word of God kasi may nagsasabi na ito ang new, but when it's new, hindi po ito katotohanan. Amen? Naintindihan niyo po? So, I don't mean religion. It's about sa written Word of God na sinabi na nga daan didi sa pulong sa Ginoo. Okay? So, we should go back sa Word of God, sa truth. And hindi po kay Soriano, kundi sa salita ng Diyos. Amen? So, pangalawa ay ang Valley Gate. Verse 13. Tingnan niyo po sa verse 13. Aminin mo lamang na nagkasala at naghimagsik laban kay Yahweh na, nandito pa ako sa Jeremiah. So, in the future, pag-aaralan po natin Jeremiah, pero nandito pa tayo sa Jeremiah, verse 13. Ang pintuan ng libis hanggang sa pintuan papunta sa tapunan ng basura. So, dito muna tayo po sa pintuan ng libis or tinatawag na the Valley Gate. Ito yung pintuan na kung saan sa side nito ay merong pong dalawang valley. Actually, may 3 valley. Yung isang valley ay nasa kaliwang side, nasa isang side. Mayroong valley sa palibot ng Jerusalem. Sa isang side ay ang Kidron Valley. Ang dito naman sa side, counterclockwise, may dalawang valley. Ang tinatawag na Tyropean Valley at saka Hinnom Valley. Alam niyo po yung Jerusalem, nasa ascend kasi yung Jerusalem, nasa mountain siya, medyo mountain siya, sa mount siya, at may nakapalibot na mga mountain dito sa Jerusalem. Alam niyo po yung mga mountain nito, di ba? Ang Mount Zion at saka Mount Olives. Yung Jerusalem, nasa nasa peak siya ng Mount Moriah. Alam niyo po kung saan, naalala niyo yung story kung saan inihandog si Isaac, hindi po ba? Sa Mount Moriah, na kung saan doon din nakabuilt ang Jerusalem. And alam nyo rin kung saan pinako si Jesus Christ, di po ba? So the same place, the same na kung saan ihandog sana si Isaac, pero pinalitan ng tupa, which is symbolism, parallel sa Lamb of God. Ito ang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, si Jesus Christ. The same place, doon din inihandog para sa kasalanan ng
sanlibutan para tubusin tayo, bayaran ng ating mga kasalanan. Talagang hindi nagko-conflict ang Bible, hindi po ba? Sa Old Testament, sa New Testament, itinuturo palagi si Jesus Christ. Kung may nagsasabi o nagtatanong kayo, nasa si Jesus Christ sa Old Testament? Nandoon si Jesus Christ, ibig sa Old Testament. Okay? So, yung lamb ay nagsasalita din patungkol kay Jesus Christ na magiging handog para sa atin. So, anyway, so mayroong tatlong valleys na nakapalibot. Ulitin ko sa Kidron Valley, dito po sa the Valley Gate, counterclockwise, nandito yung dalawang valley, ang Tyropoeon Valley at saka Hinnom Valley. Anyway, pag hindi po kayo nakapunta ng Jerusalem balang araw, mapakikita nyo rin po when Jesus returned. Doon po tutugpa si Jesus Christ sa kanyang pagbabalik sa Mount Zion. Okay? Hindi po sa Mindanao. So, yung valley, yung Valley Gate, ito po yung pintuan na kung sa pagbukas dito, nandito again ang Tyropoeon at saka yung Hinnom Valley. So, sa paglipas ng panahon, ito po, nagbagsakan na yung mga debris sa lupa at it's almost flat na siya. Talagang flat na yung ground kasi nagbagsakan na yung mga debris. At alam niyo po sa scripture, yung valleys o kapatagan, tama po ba sa Tagalog kapatagan? Ito po ay nagre-representa, ito po is yung civilization dito, yung correlation nito ay yung mababang point ng ating buhay, yung low points ng ating buhay, yung down na down tayo, na yung dumadaan tayo sa mga difficult times. So, we are in the valley. Remember, naalala niyo sa Psalm 23 verse 4, sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death. Yun yung panahon na dumadaan si David sa difficult times. Yun yung mga difficult times ng ating buhay. Na dumadaan tayo sa mahirap, sa mga problema. Yun yung low points. Diba may high points? Yung mountain, nasa high, yun yung magandang buhay kasi nasa high tayo yung mga success, yung mga magagandang experience. Pero hindi palaging nasa mountain. Kailangan din dumaan natin. Minsan kailangan natin pumunta sa valley. Sa mga low points. People sometimes and of course, sa lahat sa atin na experience natin, we experience sometimes yung discouragement, napakahirap, yun po yung pinapakita ng valleys, yung correlation nito sa ating buhay. Hindi palaging nasa bundok, hindi palaging magandang experience, hindi palaging achievement, success. May mga low points, may mga valley, may mga discouragement, may mga difficult times, may mga mahirap na sitwasyon. And we will find that oftentimes sa valleys at makakaranas tayo ng mga difficult times ng ating buhay. Pero alam niyo po, sa valleys, tandaan po natin, sa low points ng ating buhay, doon din nadidisplay kung gaano kalakas ang ating Panginoon. Sa panahon na mahina tayo, doon din pinapakita ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan, gaano kalakas ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Alam niyo po, criticize ang Diyos ng Israel. Sinabi doon, siya lang ay Diyos ng kabundukan sa mountains, pero sa kapatagan hindi na mananalo ang Israel. Atin na to kasi alam niyo po, 1 King chapter 20, basahin ko po muna. 1 King chapter 20 verse 28. Lumapit muli sa hari ng Israel ang lingkod ng Diyos at sinabi sa kanya, ito ang pinasabi ni Yahweh, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundukan at hindi Diyos ng kapatagan, ipapalupig ko sa iyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh. Diba, sa military strategy, diba, sa pakikipaglaban, parang ambush yun. Nandun ka sa kapatagan, may mga bundok, diba, nandito yung kalaban, yari ka na, matatalo ka sa laban. So, ang mas magandang strategy, dapat nandito ka sa bundok, ang kalaban nasa patag, parang wala na sila, na-corner muna sila. Okay? Ambush na yon. So ngayon, ang posisyon ng Israel ay nasa valley sila, nasa kapatagan. Yung mga kaaway nila nandito sa mountain. So napapalibutan sila. So sinabi ng kaaway nila, ang Diyos nyo ay Diyos lang ang kabundukan kasi nandiyan kayo sa magandang posisyon. Kaya natatalo ninyo ang mga kaaway. Pero ngayon, dihado kayo. Dihado kayo kasi nandiyan kayo sa kapatagan.
Ang Diyos nyo ay Diyos lang ng kabundukan. And so, anong sinabi ng Panginoon through prophet? Sabi niya, ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas. Hindi lang ako Diyos ng kabundukan. Ipapalupig ko sa inyo ang inyong mga kaaway. So, sa panahon ng low points ng ating buhay, sa panahon na bagsak tayo, sa panahon na mahina tayo, sa panahon na wala tayong magawa, doon tayo nagdidepende sa Panginoon at doon ay pinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan kung gaano siya kalakas. Gaya ng ginawa niya sa bayan ng Israel. Ganon din ang ginagawa niya sa ating buhay, hindi po ba? Nais niyang malaman natin na siya ay God of, hindi lang siya God ng mountain, kundi siya din ay God ng valleys. Tutulungan niya tayo at bibigyan ng victory kung anuman ang laban sa ating buhay, anuman ang difficult times, low points sa ating buhay. Nandoon siya kasama natin sa laban natin. So, at ang isa pang bagay po kung bakit pinahintulutan niya po yung low points na pinapadaan niya tayo sa valley, ay ginagamit din ito ng Panginoon. Ito'y paraan para mag-grow tayo. Kasi alam niyo po, kung ang buhay ay palaging puro benefits sa iyo, palaging advantage sa iyo po. And there are times na nagiging relax ka na, hindi ka na nagde-devotion, hindi ka na nagpe-pray, hindi na consistent yung relationship mo sa Panginoon. So, those are times na ginagamit din ng Panginoon para mag-grow tayo. Mag-grow tayo sa ating relasyon sa Panginoon. And perhaps those are time na ginagamit din ng Panginoon dahil sinasaway po tayo ng Panginoon dahil may mga bagay na gusto niyang tanggalin. So, in 2 Corinthians, last passage po, 2 Korinto, chapter 1, verse 9. Second Corinthians chapter 1 verse 9, para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang wag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. So sinasabi dito ni Apostle Paul na even though na parang naramdaman niya na ang kanyang experience ay sa yung experience na death experience, patuloy siyang magtitiwala, magsasalig sa Panginoon because sa valley experiences na ito, sa difficult experiences na ito, dito natututunan niya na mag-rely sa Panginoon, hindi sa kanyang sarili, kundi more sa Panginoon. And yun po, na as a Christian, huwag po tayo panghinaan ng loob kung may mga difficult times na pinagdadaanan tayo. Hindi po tayo gaya ng mga parang walang relasyon sa mga unbelievers na walang relasyon sa Panginoon. Meron po tayo hope sa even though we walk in the valley of the shadow of death. Amen. Kahit na nasa kapatagan po tayo, meron tayong hope. And we must continue na ibahagi itong hope na kay Jesus, mula kay Jesus. Itong hope na meron tayo, ibahagi natin sa iba. And we must continue na to hold on sa hope na meron tayo kay Jesus even sa nandoon tayo sa valley experiences. Amen? So, two things. Hold on to the truth. And pangalawa, don't be hopeless. Hold on, patuloy ka kumapit sa pag-asa na mayroon ka mula kay Jesucristo. Amen? So, that's the correlation. Yung itinuturo sa atin ng old gate at saka, valley gate. Amen? Naintindihan po natin? Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat po sa encouragement na ibinigay mo po sa amin ngayong umaga. Praise you, Lord, sa patuloy na pangungusap mo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa. And Lord, tulungan mo po ang bawat isa na patuloy na panghawakan ang katotohanan ng iyong salita at patuloy na panghawakan ang pag-asa na meron kami mula sa iyo, Panginoong Yesus. Even sa mga difficult times na pinagdadaanan namin. Praise you, Lord. Praise you, God, sa encouragement ngayong umaga. In Jesus' name, amen.